Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Jezabel Alisuot at inayahan ko kayong makinig sa isa na namang episode ng ating podcast. At pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa GMA Entertainment at kung paano magpatakbo ang mga GMA sa kanilang mga kapuso network. Isa-isahin na po natin. Batay sa 70% marka na natamo ng network sa pinakamabagong UTAM at Urban Zone rating. Bagamat magandang dahilan iyon para magsayahin lang ang mga rating ang sukatan patungo sa pagiging isang nangungunang network. As harsh as it sound, wala namang malapit na GMA na ginawa ng ABS-CBN. Sa loob ng ilang taon, ang GMA sinakta ng iba't ibang issue. Karamihan ay masusig tinalakay sa vlog na ito. Kung susumain, narito ang mga alalahanin na iginismaya ng Kapuso Network. Nanguna na dito ang kakulangan ng dekalidad na talento, na kung saan ay ang mga talento sa kasong ito ay ang mga aktor at host ng iba't ibang programa ng GMA na hindi maayos na pasahod sa kanila at kulang sa mga aktor. Mga kaabalahan sa paggawa na kung saan ay ang mga empleyado nito ay illegal. Base sa aking nalaman, ang National Labor Relationship Commission ay walang pagpipilian kundi pilitin ng GMA na magbayad ng halaga ng pera sa kanila. Talent associated with GMA ay nakakadagdag lang sa hindi magandang reputasyon ng GMA at ang desisyon ng NLRC na bigyan sila ng hustisya para sa kailang ikaayos ng GMA Network. At ang ating susunod ay ang hindi magandang paggamit o hindi matalinong paggamit ng pondo. Ayon sa aking pagsusuri o sa aking nalaman ay lalong lumala ang kakulangan sa pera nang magsimulang gumawa ang GMA ng bagong installment ng Encantadia. Matalino naman sila sa pag-ipon ng ilan sa pera para sa mas mahalagang bagay tulad ng HD, mga digital broadcast at ang pagpapabuti ng mas pinahamak at mas pinalawak na GMA News TV. Isang bagong mamumuhunan na ang CEO na si Felipe Guzon ay nagpahayag na sa kanyang intensyon na ibenta ang kanyang mga shares sa mga prospective investors. Gayunpaman, matagal na dapat itong ginawa ng executive ng GMA at kung isaalang-alang ang mga nagaganap na issue na kinaharap ng GMA. Maaaring huli na para muling buhayin ang network. Ilan lamang ito sa alalahanin na sumalot sa mga GMA noong nakaraang taon. Sa tinatawag na proklamasyon na ang GMA ang tunay na number 1 network, ngunit hindi sila maaaring maging tunay na number 1 maliban na lang kung ayusin nila ang mga matagal ng issue upang sila ang maging number 1. Sabi nga, ang responsibilidad ay nasa Rosana Volativo pang executive na bigyang katwiran ang number 1. Bilang ng mga GMA sa pamamagitan ng isang network-wide rebuilding program, dahil sa kinatatayuan nito, ang GMA ay hindi pa malapit na magkasya sa panukalang batas bilang pinakamahusay na network ng Pilipinas. Maaring maayos ang pondo ng GMA kung magtutulungan ang mga Kapuso Network sa pag-angat at pagdagdag ang GMA ng mga artista at mas papalaguin pa nila at papagandahin ang GMA Kapuso Network. Ang network ay mabubuhay lamang kung magtutulungan ang bawat isa. At dito na po nagtatapos ang ating podcast. Maraming salamat sa inyong pakikinig.